So ito na, mga kababayan, naku po. Eto na, unahin natin mga kababayan itong si Robin Padilla. Mga kababayan, eto na si Robin Padilla mga kababayan. Alam naman po natin, no, pagdating sa katangahan at kabubuhan, nangunguna po dyan ang ating number one Senador Robin Padilla. Mga kababayan, idinamay pa ni Robin Padilla ang matagal nang namayapang si Ninoy. Mga kababayan, kaya napahiya po siya sa pamangkin ni Ninoy na si Bam Aquino. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin yung mga reaksyones. Senator Judge Padilla? Ito mga kababayan, pakinggan po natin yung mga reaksyones ni Robin Padilla. Nako po, nakakahiya man pero pakinggan na lang natin. Ito po. Wait lang, i-play ko lang. Judge Padilla? You may proceed with your interjection, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalan ko po. Tuloy. Tama po. Si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman po siyang confidential funds na wala po siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Okay. Pagdating ho sa prosecution, ang posisyon ng prosecution, yung mga pangalan ay totoong tao, di ba? Correct, no? You have not really mentioned aliases in any of your... Wala. Could you respond quickly? So ito mga kababayan, pakinggan po natin itong mga reaksyones ni Robin Padilla. Mga kababayan, patungkol po dyan, no, na pagdawit ni Robin kay Ninoy. Sir Judge Padilla? You may Maraming proceed salamat with po. your interjection, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalan ko po. Tuloy ko lang po yung ating tanungan. Opo. Pagkatapos po niyong sumagot, pwede pong pati na rin sa depensa. Meron din po akong tanong. Kanina po, nahinto tayo kay Before Marshall you continue, Bonifacio. Senator Judge Padilla, next time, Attorney Christine, do you need a platform similar to it was Senator Lor. It was Attorney Lorna of first asked for it, but I noticed Ma'am the Elizabeth prosecution Hello po. has one. Would you wish Ma'am one Cory to be Malonzo, provided hello po. for you at the future time, Attorney Christine? And kay Ma'am Felisa Aguspina, hello po. Valentino, hello po. Nini TV Vlog, hello po. So pakinggan po natin si Robin na Attorney Christine, yes. mga kababayan. Judge Padilla, you may Opo. proceed. Balikan ko po, naputol po tayo kanina. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang confidential fund para yaan po ay makakuha tayo ng informasyon para makasave ng buhay, para makakaroon tayo ng law and order? If used properly, yes, Your Honor. Okay. Opo. Kayo po, sa defense, naniniwala po ba kayo? Yes, Your Honor. Opo. Kung sa palagay niyo po, nung panahon na si Marshall Bonifacio ay may confidential fund at nalaman niya na merong magtatangka sa kanyang buhay, sa palagay niyo po ba buhay pa si Senator Benigno Aquino ngayon? Well, assuming, Your Honor, that the foreign occupants were those lone threats to his life, then probably yes, Your Honor. Salamat po. Kayo po. Actually, Your Honor, I'm not aware really of the circumstances during that time, Your Honor. So I Okay. cannot really comment intelligently on that. Yes, opo, yes, Your Opo. Honor. Sige. Si Marshall Bonifacio po ang may tuturing natin na nagbigay ng daan para sa people power. Yung kanya pong pagkamatay. Opo. Siya po ay na-assassinate. Opo. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential fund nung panahon na yun, ay nagkaroon siya ng information na merong assassination na magagawa sa kanya? Likely, Your Honor. Salamat po. Pangalawang tanong po. Palagay niyo po ba kung meron confidential fund si Senator, former Senator Angara, na sa ngayon ay Secretary ng DepEd, maaari po bang napigil niya ang mga shooting incident sa mga paaralan? I cannot speculate. Wala pong speculation. Sa tingin lang po niyo, kung meron siya, Speculate. sabi niyo po kasi kanina,
sumang-ayon po kayo, kung may confidential fund, maaring makapigil, makapagbigay ng kapayapaan, law and order. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential, ano lang naman po yun, yes or no? Kung hindi po kayo naniniwala, hindi no. No, Your Honor. Okay, salamat po. Kayo po. It can, Your Honor, if the purpose of the confidential fund is to conduct surveillance, Your Honor, on the threats. So, kaino. Yes. Tama ba yung aking diksyon? Kaino. Salamat po. Salamat po sa inyong dalawa. Sa isang tanong na lang po sa ating saksi. Naniniwala po ba kayo na hindi pa naman talaga natapos ang investigasyon ng COA dito patungkol sa sinasabing akusasyon sa ating Vice President? Yes, sir. Nasa stage pa po, sir, ng submission of yung decision for the motion for reconsideration. So ngayon mga kababayan, yung mga katanungan ni Robin, pinaparinig ko sa inyo lahat. Pinapakinggan ko rin kasi pagka si Robin talaga magsalita, mga kababayan, wala man kung gana mag-react. Kasi nga, isa lang aking masasabi eh. Sa sunod eleksyon, pag bumoto kayo, yung may utak naman, ito ha, real talk lang. Nakasanayan na kasi natin mga Pilipino na kahit hindi natin naintindihan yung kanta, sinusuportahan natin sila. Diba? Sino yung mahilig sa mga Korean dyan? Mars Bautista. Sino yung mga mahilig sa Korean dyan? Diba? Kadalasan sa mga kabataan ngayon, kahit hindi nila naintindihan yung kanta ng mga Korean, si Jungkook, si BTS, BTS, Diba, napansin nyo yan? Kaya walang pinagkaiba si Robin, Diyan sa BTS na yan. Bakit? Nagtaka ako, bakit naging number 1 senador yan? Para naman siyang Korean. Yan ang tinatawag na kinain tayo ng sistema ng popularidad. Kaya sa sunod eleksyon, baguhin natin, mga kababayan, yung ating pananaw. Hindi porkit magaling tumambling yan, ay iboto mo na. Hindi porkit magaling umakting yan at maraming followers, ay iboboto mo na. Bakit? Kasi pagdating yan, binoto mo at naging senador, putang ina, anong nangyari? Diba? Ganun ka-simple yan. Una, ang tanong ni Robin, gusto ko reactionan. Kung meron daw confidential fund, si Benigno Aquino or si Ninoy, do you think namatay ba daw si Ninoy ngayon? Alam nyo, sa totoo lang wala akong masagot eh. Diba? Wala akong masagot. Bakit? Kasi una, bakit mo bigyan ng confidential fund si Ninoy kung ang nagpapatay sa kanya ay ang kamag-anak lang naman niya? Tang-inang yan Ito reaction ko lang Bakit naman kukuha ng confidential fund si Ninoy? Una, hindi naman siya mayor. Pangalawa, hindi naman siya vice president or president. At saka take note, nung unang panahon, wala pa naman yung confidential fund Ngayon lang naman nauso yan kasi yan yung pamamaraan kung paano magnakaw. Alam niyo, real talk lang, Senator Robin. Nung panahon ni Ninoy Aquino, gumamit siya ng Ilyas para makauwi siya sa Pilipinas. Tama naman yun. Pero hindi porkit gumamit ng Elias, ay may confidential fund na. Alam mo, Senator Robin, yung confidential fund, yan yung pamamaraan ngayon or panibagong moderno o modernong pamamaraan para makapagnakaw. Bakit? Hindi nyo ba napansin?
Si Sara Duterte, ang confidential fund, ibinigay kay Piatos, pinambili ng gamot. Ibinigay kay Uwishi, Nagaraya, kay Pagong, kay Bilat, kay Pusa, kasi daw pang grocery o pang ayuda. 'Di ba? So bakit ka kukuha at gagamit ng confidential fund kung ipambili mo lang din naman ng gamot na meron naman tayong Department of Health? Vice President ka, pwede ka naman mag-request. O, DOH, bigyan mo ko ng isang batalyong tableta. Puro paracetamol, amoxicillin, mepinamic, puntin, alaksan, FR. Ibigay mo dito kay Mary Grace Piatos. So bakit kailangan pa ng confidential fund? Meron naman tayong ahensya pagdating sa pangkalusugan. Pwede kang mag-request, Vice President ka eh. Pangalawa, kung kukuha ka ng confidential fund dahil gagastos ka at ibigay mo, gawin mong ayuda, merong DSWD. Nagawa nyo nga magbalot ng bag gamit bag ng OBP pero yung karton ng DSWD. Tapos, kukuha ka pa ng pondo para gawing pamigay ayuda. Eh di ba ginawa nyo nga yan, binalot nyo yung karton ng DSWD sa bag ng OBP, tapos ang sabi galing sa OBP, di ba? So bakit kukuha ka pa ng pondo para ipamigay ayuda? Eh kung sa barangay nga merong, di ba, isipin nyo mga kababayan, lalong-lalo sa mga DDS, wala tong alam. Bigyan ko kayo ng trivia. Alam nyo ba sa barangay, merong kayong calamity fund? Alam nyo ba, sabi ni Vico Soto, sa bawat barangay, meron kayong tagto 2 milyon na pondo para sa baha, lindol, at sunog. Di ba? Sa mga hindi nakakaalam ha, bawat barangay chairman meron yang calamity fund. Meron yang ayuda. Bakit kukuha pa si Sara na ang kanyang opisina meron din naman yung pondo pang ayuda, bakit sa confidential fund pa? At bakit ka gagamit ng alias na bigyan mo ng confidential fund? So yun kasi yung way o modern way para makapagnakaw. Hindi kasi siya makapagnakaw sa DPWH eh. Bakit? Kasi wala naman siya proyekto. Kasi kung may proyekto si Sara, makakapagnakaw siya dyan sa DPWH. Ngayon, wala siyang proyekto, kaya dyan siya gumawa ng paraan para makapagnakaw. Yun yung tinatawag na acknowledgement receipt. O sa madaling salita, matamatang resibo. Ang gastos ni Sara, 100,000, gawin niyang 10 million. Bakit? Acknowledgement lang naman, sulat kamay. Pangalawa, peke naman yung pangalan dyan eh. Kahit hanapin nila yan, hindi nila yan makikita. Diba? Ganun yun, Senator Robin. Hindi porkit gumamit ng alias ang mga naunang bayani at mga naunang personalidad ay may confidential fund na. Diba? Ito ang tanong ngayon mga kababayan. Saan nga ba talaga pwedeng gamitin ang confidential fund? Ito i-explain ko sa inyo ha. Ang confidential fund ay maaari lang itong gamitin for the security purposes. Ngayon, kung ibigay mo lang din naman to, ibili mo lang ng gamot, ibigay mo lang to at ibili mo lang naman ng ayuda, hindi po siya dapat dyan. Kasi ang confidential fund is used for security purposes or intelligence purposes. So, paano ka nagkaroon ng security purposes sa gamot? Paano ka nagkaroon ng intelligence purposes sa ayuda? Sa madaling salita, pambubudol iyan. Pambubudol po yan. Walang pinagkaiba yan sa calamity fund ng barangay chairman na
Ito, 2 million calamity fund sa isang barangay. Depende po yan kung saang barangay ha. Pag sa probinsya, hindi po aabot ng 2 million. Maybe nasa 100,000 to 200,000 yang calamity fund ng mga barangay sa probinsya. Ngayon, halimbawa, sa loob ng isang taon, yung 200,000 or 2 million na calamity fund, hindi yun nagagamit kasi walang baha, walang lindol, walang sunog. So, pwede yung kurakutin ni chairman. Sabihin niya, yung calamity fund, ilagay mo dyan, binaha tayo 3 beses. Yung calamity fund, ilagay mo dyan, nilindol tayo 2 beses. Pero, ang pinanggastusan ay liga sa basketball. Pangalawa, ang pinanggastusan ay pinambili. Pinambili ng appliances or di kaya private vehicle ng barangay. Alam nyo ba na yung paggamit na yun ay mali? Kasi ang confidential fund ay gagamitin talaga yan for security and intelligence purposes. Ngayon, kung gagamitin mo yan, pinambili mo ng motor para sa opisina, pinambili mo ng helicopter para sa opisina, hindi po siya related sa confidential. Kasi bakit? Kung bibili ka lang din naman ng motor o helicopter, pwede ka naman mag-request na kailangan mo ng service. So bakit doon sa confidential fund? So once, sabi nga ni si Claire Castro, kapag ka iniliquidate ito at hindi maipaliwanag ng ayos kung saan ginamit, sa madaling salita, nagamit ito ng personal. So ang tawag doon ay prima facie evidence. Alam niyo na, mga kababayan. So, kung ang panggamitan pala ng confidential fund ay security and intelligence, so bakit ginamit ni Sara sa gamot at ayuda? So anong tawag doon? Panluloko, pambubudol, or perjury, kasinungalingan. Nagsinungaling siya. Kaya ang sabi ni Attorney Lorna Kapunan, scam ito. Inutusan ka ng nanay mo, binigyan ka ng 100 peso, 100 pesos. Ibili mo ng 2 kilong bigas dahil tag 50 ang kilo ng bigas. Pero instead na bigas ang bibilhin mo, binili mo ng karne na manok. 100 ang halaga. Ngayon, pagdating mo sa bahay nyo, anong sasabihin ng nanay mo? Bigas ang inutos ko sa'yo. Bakit karne ang binili mo? Sa bahay pa nga lang, questionable na, pagalitan ka na ng nanay mo. Anong gagawin ng nanay mo, di ba? Kung una, ibalik mo yan doon, palitan mo ng bigas. Pangalawa, lalatiguhin ka. Di ba? Kung hindi ka sumunod sa palatuntunin ng pamamahay mo, unang mangyari sa'yo, latigo. Pangalawa, mapalayas ka. Pangatlo, talagang hindi lang leche mura. Talagang tad-tad ka ng galit ng nanay mo hanggang maghapon yan. Kung hindi mo tahiin yung bunganga, hindi titigil yun. Kakayaw-yaw. So ganun ang mangyari kung ang vice presidente binigyan ng pondo para sa security at sa intelligence fund, ginamit niya pambili ng gamot o ayuda, anong sasabihin ng taong bayan? Putang ina mo, para yan sa security, para yan sa confidential fund, intelligence mo, ba't mo binili ng bigas? Bakit mo binigay ayuda? Bakit mo pinambili ng gamot? Meron naman tayong DOH. Kung ayuda, meron naman tayong DSWD. So hindi po tayo magtaka kung bakit ang taong bayan magngangal-ngal. Bakit ang Kongreso nagrereklamo? Bakit? Kung nasa pamamahay ka, si Sara ang anak ni BBM. Inutusan siya ni BBM bumili ng bigas pero ang binili niya karne. Anong sasabihin ni BBM sa kanya? Talagang puro galit yung gagawin ni BBM. Bakit ka bumili ng karne? Ang dami nating ulam. Bigas ang kailangan natin kasi gutom tayo. Kaya sa rason na nagrereklamo ang mga kongresista, kasi hindi naman talaga tama yan eh. Pangalawa, paano pa naging mali? Una, okay lang naman yun kung ang pinagbigyan mo ng gamot at grocery
ay totoong tao. Kung ang pinagbigyan mo peking pangalan at hindi mo maipresenta, talagang lalong magagalit ang taong bayan sa iyo. 'Di ba? Pangalawa pa diyan o pangatlo, totoo ba talaga na gamot at ayuda ang binili? Saan yung resibo? Wala. Kasi bakit? Mata-mata lang eh. Kaya yung taong bayan, hindi masisisi ni Sarah kung bakit ako, kayo, tayong lahat, malaking katanungan. Saan mo dinala ang pera? Magnanakaw ka. Sinungaling ka. Budol ka. Scammer ka. Kaya hindi mawawala sa bunganga ng mga tao yan. Bakit? Ang confidential fund for security and intelligence. Tapos binili mo ng gamot, binili mo ng ayuda. Pangalawa, saan yung binigyan mo ng gamot at ayuda? At sino sila? Bakit ang pangalan Amiri Crispiatos? Ba't hindi mo mapakita? Si Uishi, Nagaraya, si Bilat, si Pusa, si Pagong. Nasaan yan sila? Kung hindi mo maiharap yan, sa madaling salita, ninakaw mo yan. Tapos sasabihin ni Robin Padilla, maraming bayani gumamit ng alias. Kahit ako, hindi naman ako Kent Garcia eh. Alias yan. So, ibig sabihin, may confidential ba din? Kasi alias yung ginamit kong pangalan. Yun bang Kent Garcia, totoong pangalan mo yan? Hindi po. So, hindi po porkit gumamit ako ng pangalang Kent Garcia, ay may confidential fund ako. O, alam nyo na, mga kababayan, yung mga palusot ni Robin, kabubuhan yan. Si Ninoy daw, kung meron daw confidential fund si Ninoy, do you think pa daw si Ninoy patay? Mga kababayan, kung ganito pong taon, si Ninoy Aquino, patay na yun. Ilang taon na nakalipas. Katanda-tanda na siguro ni si Enrile nga, namatay ni. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Kaya Senator Robin Padilla, pwede bang iwasan mo na wag ka na magtanong? Kasi lahat ng tanong mo puro walang kwenta. Oo, walang kwenta lahat ng tanong ni Robin, sa totoo lang. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Sa susunod, Senator Robin, wag ka na magtanong. Di ba, nung una, yung tinanong niya si Lutok, ano ba yung apelido nun? Yung lalaking witness. Sa Mindanao ka na-assign. So may knowledge ka sa Islam. Ha? NBI siya, Mindanao, pero hindi po siya pastor, hindi siya curator, pangalawa, hindi siya historian. Tapos ngayon, Ninoy Aquino na naman. Yung isang babae, yung mataba na witness, tinanong ni Robin, ang sabi niya, may alam ka ba kung magkano ang pondo ng pag-recruit ng mga estudyante para maging NPA? So ano bang malay nung taga-COA? Diyan sa NPA recruitment. Tas alam mo ba kung sino ang lumalaban sa NPA? Komunista po ako. Proud pang tanga. Ay naku. Inaamin pa, komunista daw siya. Ay naku, mga kababayan.